Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ako po si William Santiago mula po sa Barangay Dumarais. Katulad po ng ikalimang huling salita ng ating Panginoong Diyos, ang pagkauhaw po ng aking buhay espiritual ay aking naranasan. At bago po ako magpatuloy, nais ko po munang ikwento ang aking pinagdaanan bago po ako nadapa sa aking pagiging Kristiyano. Ako po ay isinilang at nabinyagan bilang Katoliko. At sa ilang taon ko pong pagsiservisyo sa ating simbahan, isa rin po ako sa mga aktibo na kasama rin po ng ating mga youth ngayon na nagsiservisyo po para sa ating simbahan. So, bilang isang uhaw po sa presensya ng ating Panginoon, ako rin po ay dumaan sa mga pagsubok na sa tingin ko po ay hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan. Noong panahon po ng 2020, nawala po ang aking ama, ang aking lolo po. At doon po nagsimula na ako po ay mabuhay at magpatuloy po na manalig sa ating Panginoon. Ang aming pong pamilya ay isang malapit po sa Panginoon mula po sa aking kapatid at sa aking lola na nagturo po sa akin na magsimba palagi. At noong pong 2020, nagpatuloy po ako sa aking pagiging buhay Kristiyano at isang mananampalataya po ni Kristo. So doon po ay akin pong nagawa lahat at nagpatuloy na magpagamit sa ating Panginoon. At doon po, noong 2022 po, noong ang aking magulang ay sa hindi po inaasahan, siya po ay nagkaroon ng brain cancer po. Doon po ay, dito po ako sinubok ng ating Panginoon kung saan po ba ako kakapit at kung saan po ako tatayo bilang isang Kristiyano. At bilang drain na po ako, hindi ko po alam kung saan po ako lalapit at doon ko po nakalimutan ang aking pagkatao, ang aking pagtayo bilang isang Kristiyano. So ako rin po ay isang officer po ng St. James before at sobrang dami ko pong commitment sa simbahang Katoliko. Nang dahil sa aking pagkauhaw po sa pananampalataya, ako po ay nadapa at nadulas po sa aking pananampalataya. Ako po ay lumipat po ng religion at ako rin po ay nabinyagan bilang isang Baptist po. Simula po noong 2022 hanggang nitong last 2023 po, ako po ay isang naging Baptist po at doon halos hindi ko nakilala ang aking pinagmulan. Kinalimutan ko ang aking mga sinumpaang commitment dito sa ating simbahan. At halos isuka ko ang aking pagiging Katoliko nang dahil sa paniniwala kong bago. At sa tingin ko, doon ko napupuno ang aking pagkauhaw. At akala ko, doon na talaga ako mamamatay. At sinabi ko pa sa ating Panginoon na, Lord, sana ang buo kong pamilya ay maisama ko sa simbahang ito. Panginoon, tulungan niyo po kong hikayatin ang aking pamilya na maisama ko po rito at maituro po ang tama. So dahil po ako po ay uhaw na uhaw sa aking buhay espiritual at halos hindi na rin po ako nakapagpaalam sa mga aking mga kasama. Bigla na lang po ako nawala sa aming simbahan. Walang paalam, wala man lamang pong ginawa kahit isa. So, doon po sa aking buhay noon, halos hindi na rin po umuwi sa bahay. Yun na po ang pinakabumuo sa aking pagkatao. Nagpuno sa nauuhaw ko pong kaluluwa. Halos sinasabi ko na kinakalimutan ko na ako ay isang Katoliko.
Pero hindi pala doon. Sa bawat aking tagumpay na nararanasan, parang may kulang. Sa bawat achievements ko sa aming simbahan, parang may kulang. At hindi ko alam na sobrang layo ko na pala. Kahit na ako'y naroon, nakataas ang aking dalawang kamay, pero may kulang. Palaging may question mark sa bawat aking desisyon sa buhay. Hindi ko na alam kung ako pa ba to o nagpapanggap lang akong alagad ni Kristo. At dito rin po sa aking pagpili ng bagong relihiyon po, ito rin po ang pinakasumira sa aking sarili. Kung akala po ng mga magulang ko na ako po ay masaya, opo, napupuno po yung pagiging tao ko. Pero ang espiritu ko po ay uhaw na uhaw sa totoong salita ng Diyos. Ako po ay nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa aming simbahan. So, iniisip po ng aking pamilya na ako po ay okay lang, pero hindi po. Halos, muntik na rin po ako magpakamatay last February. Hindi po ako kumakain ng 1 linggo dahil sa aking issue po. Hindi ko na po babanggitin para sa privacy po. At dahil hindi lang naman po dahil doon kung bakit ako lumipat, bakit ako bumalik dito po sa pagiging Katoliko. At dito ko po nakita na kung ano po yung una kong inapakan, yung una kong kinilala at una kong tinayuan, ay doon din pala ako babalik. So, sinabi ko na po sa aking sarili noon na bininyagan akong Katoliko, mamamatay din akong Katoliko. Pero ako ang sumira sa sinasabi ko. So, doon po, halos hindi ko na po alam kung ano pa yung silbi ko dito sa mundo. Kasi wala na po akong mukhang maiharap sa pamilya ko dahil doon sa sarili kong desisyon, hindi ko pinansin ang tawag ng Panginoon. Pinuno ko nang hindi ko alam kung tama ba o hindi ang aking pagkauhaw sa aking espiritual na buhay. So dahil dito, ako po ngayon muli ay nais magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya nais ko rin pong kunin ang punto pong ito upang maghingi po ng tawad sa ating Panginoon at sa ating simbahan. At pati na rin po sa aking mga nakakasama na nawa tanggapin niyo po akong muli dahil ako po ay nagkamali sa aking buhay espiritual. Ako man po ay naligaw, pero patuloy po ang aking pagtawag sa Panginoon. At ngayon po, dahil hindi ko na rin po matake yung pressure po sa aking sarili. At sobrang sakit po pala na paratangan ka ng mga kasalanan hindi mo ginawa. So, hindi ko pwedeng questionin po ang aking Panginoon, ang ating Panginoon. Nang dahil sa gusto ko pong mapuno ang aking sarili, at masuklian ang uhaw ko sa aking pananampalataya. Yun din pala ang aking ikakapahamak. Akala ko, ang susi sa aking pagkauhaw ay paghanap ng ibang relihiyon. Pero nagkamali po ako. Kaya patuloy po na ako po ay humihingi po ng tawad sa ating Panginoon, sa aking pagtalikod, sa aking mga commitment dito sa simbahan, at sa pagiging isang baliktad na Kristiyano. Dahil hindi ko na kinilala, hindi ko na inalam kung ano yung aking pinagmulan. Basta ako ay nauuhaw noon
at iba ang nagpuno, yun din pala ang sisira sa akin. Kaya naman nais ko rin po, bago po magtapos ang aking salita, nais ko pong ipanalangin natin ang kasama pa po nating Kristiyano na naliligaw po. Nakatulad ko rin na naghahanap ng tunay na alaga ng ating Panginoon. At ako po ay lubos na nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan noong ako po ay tumalikod sa ating simbahan at tumalikod sa ating Diyos. Muli po, ako po si William Santiago mula po sa Barangay Dumarais na nagsasabing, bininyagan akong Katoliko, umalis ako sa Katoliko, babalik ako sa Katoliko, at mamamatay na ako sa pagiging Katoliko. Salamat po.